Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. So sa panahon ngayon, marami ang abala sa paghahanap ng pera, tagumpay, kasiguraduhan para sa kinabukasan. Walang masama sa pagsisikap. Ngunit may isang tanong na dapat pag-isipan. Ano ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mawawala? Pakinggan natin ang babala ng Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Lucas Kapitulo 12, versikulong 13, patuloy hanggang 20. Maling pag-iipon ng kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa talinhagang ito, hindi kinundena ni Jesus ang pagiging mayaman. Ang kanyang tinutuwid ay ang puso ng tao. Ang tanging iniisip ay sarili niyang kayamanan at kinabukasan. Ngunit nakalimutan ang Diyos. Ang mayamang lalaki ay maraming plano para sa kanyang ani, ngunit wala siyang plano para sa kanyang kaluluwa. Akala niya ay mahaba pa ang kanyang buhay, ngunit sinabi ng Diyos sa English, "You fool, this very night your life will be demanded from you." Sabi nga po sa salitang Tagalog, hangal, sa gabi ding ito ay babawian ka na ng buhay. So, ano po yung mga aral na makukuha natin dito? Ang buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng ating ari-arian. Pangalawa, ang pera ay maaaring magbigay ng kaginhawaan, pero hindi nito mabibili ang buhay na walang hanggan. Ang pangatlo, hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos, kaya't dapat tayong mamuhay na laging handa. Pangapat, ang tunay na mayaman ay ang taong mayaman sa Diyos, namumuhay para sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, at ginagamit ang Kanyang mga pagpapala upang paglingkuran ang iba at luwalhatiin ang Diyos. Mag-ipon tayo, ngunit higit sa lahat, mag-ipon tayo ng mga kayamanan sa langit. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng panahon, gamitin natin ang ating buhay, oras, talento, at mga pagpapala para sa Kanyang kaharian. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, mayaman ba ako sa paningin ng Diyos o mayaman ako sa paningin ng mundo? Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa,
tulungan po kaming huwag maging maibigin sa salapi o sa kayamanan. Sa halip, magpasalamat kami kung ano ang mga meron kami na ipinagkaloob mo bilang pagpapala mo. Dahil ang taong merong Kristo sa kanyang buhay ay ang siyang pinakamayaman na nabubuhay sa mundong ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, pagpalain mo ang lahat ng manonood at makakapakinig ng video ito. Amen. Stay good and God bless. Amen.